Ang estado ng kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door. Dalawang dekada ng lubog sa baha ang komunidad na ito sa Malabon. Samahan po ninyo kung alamin ang kwento ng mga taga rito at ang estado ng kanilang kalusugan. Panoorin natin to. Mababang lugar ang siyudad ng Malabon. Pinaliligiran ito ng mga ilog kaya madalas bumaha tuwing tag-ulan. Humuhupa naman ang tubig pero isang komunidad sa barangay Panghulo ang forever ng lubog sa baha. Ito ang Artex Compound. Kung tawagin ng ilan, the Venice of Malabon. Ang mga bahay kasi tila nakalutang sa tubig. Bangka ang tanging transportasyon ng mga residente. Sa kabila nito, higit 100 pamilya pa rin ang itinuturing itong tahanan. Nakilala ko rito si Nanay Cora Bascon. Sa edad na 76, siya ang pinakamatandang bangkera. Nay, gano'ng katagal na kayong naninirahan dito? Mga 50 years na rin. 50 years na. Bali, nasaksihan nyo pa na hindi pa ganitong kalawa itong Artex Compound. Opo. Ano po bang trabaho nyo noon? Sa pabrika. Pabrika po yan. Yung designation ko, winding, sa winding section. Isa po ako sa winder. 1970s nang magtrabaho si Nanay Cora sa pabrikang Artex Yupanco Textile Mills Corporation. Ang Artex Compound dapat ang pabahay para sa mga empleyado bilang tulong sa kanila ng kumpanya. Pinalilibutan daw ito noon ng mga palaisdaan. Tapos ano po nangyari? Nung magkaroon pa ng baha, natibag yung palisdaan, pumasok dito yung tubig. Hindi na to nawala ng tubig, naging permanente na kasi yung mga dyan, yung kalsada, pinatasan. Kaya yung tubig dito sa amin napunta. Abot hanggang dibdib na ang lalim ng tubig baha sa Artex Compound. Ito ang dahilan kaya kusang nag-aral mamangka ang mga residente at nagtayo ng mga kubo-kubo para kanilang tirhan. Ito yung dating apartment. Tapos ito, kayo na lang nagtayo nitong mga kahoy-kahoy na ito? Opo. Yung mga extension yan, sila na Ito ano to dati? Simbahan? Opo. Nung dumating ako dito, 1970, diyan kami nagsisimba na. Chapel, pumupunta lang dyan yung pare. Titingnan natin, halos maabot na natin ang tuktok o ang bubong ng simbahan o ganoong kalalim ang tubig na ito. Sa atin pang pamamangka kasama ni Nanay Cora, dito ko nalaman ang iba pang problema ng komunidad gaya ng lamok na dumarami lalo na pagsapit ng gabi. Ay, marami pong lamok. Kamusta nanay ang estado ng kalusugan nyo dito sa Artex Compound? Mano naman po. Dito, sabi mo ko walang dengue. Kasi halo daw po to ng alat saka tabang. May nagkakasikip po dito ng dengue, nakukuha sa labas. Problema rin nila noon ang supply ng tubig. Mabuti na nga lamang daw at nalagyan sila ng linya nito. Project yan dyan sa Panak ng LGU. Gano'n ng LGU. Kaya nalagyan kami ng tubig. Dati, nagigib po kami doon. Pahirap din daw sa kanila kapag sobrang lakas ng ulan gaya noong bagyong Karina. Tumataas yan hanggang dyan. Yung bahay namin, napapasok ng tubig. Napapasok ng tubig?
Kaya yung iba nag-evacuate. Hindi ko naman maiwasang tanungin ang tungkol sa kanilang palikuran. Paano yung CR? Yung CR po, Oo. kasi sementado yan eh. Oo. Ang ginagawa, yung ano, yung drum, So sa drum, opo, Pumapasok. bubutasan. Tapos, nakalubog sa tubig. nakalubog sa tubig. Opo. Ah. Kaya yung dumi ng Yung tao, dumi ng tao narito din. nasa ano sa drum, yung katas yung Ano po? yung katas po. Yung katas yung ano, ng- yung katas yung na- nandito. Opo. So isang pwedeng pagmula ng sakit ang waste products din ng tao. Baka hindi lang nila napapansin sa ngayon na doon nagmumula. Nakilala ko rin dito si Nanay Claire na isa ring bangkera. Dito na lang din daw nila sa compound itinatapon ang kanilang mga basura. Turo nyo nga saan nyo tinatapon yung mga basura dito. Diyan lang po sa may gilid ng pader. Ganyan lang. Iniitsan lang. Agis. Diyan namin na kasi hindi namin maabangan yung truck. Kasi pag yung truck, sandali lang, umaalis na siya. Kaya hindi namin naabutan. Sa ating pagbabalik, ano nga ba ang mga maaaring makuhang sakit sa komunidad na parating lubog sa baha? Alamin dito lang sa Doctor Next Door. G! Ay, naku, ang init, bilis! Asan si Kuya? Ay, Jesus! Matapos ang buong araw na pamamangka bilang hanap buhay, sa barong-barong na ito umuuwi si Nanay Loida. Naghahanda siya para paglutuan ng hapunan ang kanyang pamilya. Maliit man ang tahanang gawa sa mga kahoy, yero at tela, mas mabuti na raw dito dahil libre ang pagtira. Siyempre, kagaya ko, yung mister ko wala na rin, namatay na rin. Hindi kami na lang. Kasi kung mangupahan ka sa labas, malaki kasi malaki ang babayaran mo sa labas. Kaya hanggat mayroon dito muna kami. Noong 1979 pa nandito sa Artex compound si Nanay Loida dahil empleyado rin siya noon sa pabrika. Dito na nga siya nagkaanak at nagkaapo. Pero noong nakaraang taon, binawian ng buhay ang apo niyang babae. Parang pneumonia siguro, pero nung nasa ospital naman po kami, wala naman kasing sinasabi sa akin. Bastang sabi nagkaroon lang siya ng tubig sa baga dito sa right side. Malakas ang fighting spirit ng bata. Pero yung bumigay yung katawan niya talaga. Kaya yun ang naging para siya. Yun nga, yung bumigay na siya, wala na. Ilang taon po siya noon? 13. Palagi raw kasing nababasa ang likod ng bata. Sabi niya, Nay, sorry ah. Yun lang ang lagi niya sinasabi. Kasi sabi niya, minsan nababasa yung likod ko. Sabi niya, minsan nauulanan ako. Pinapabayaan ko lang. Na-diagnose din daw ito ng urinary tract infection o UTI. Ayaw niya kasi magpadala na sa doktor noon. Sabi kasi, iano natin kung may dengue. O, sige, lahat-lahat, oo. Tapos nung lumabas yung result, yun nga, daw yung UTI. Hinala ni Nanay Loida, baka isa sa mga dahilan nito ang iniinom nilang tubig. Pero kung minsan, halimbawa, gabi, naubusan kami ng tubig. Siyempre, gabi, wala ka nang mabibilhan. Kinaumagahan na kami makakabili. Kaya, minsan, di rin kami nakakapag-ipon ng bago maubusan. Hindi kami umiinom sa gripo, kundi sa mineral lang. Baka siguro, minsan, kung maubusan, hindi makainom agad. Problema ng mga residente ang maraming lamok. Ito nga raw marahil ang dahilan kung bakit nagka-dengue ang pamangkin ni June na siyang tumatayong leader ng mga taga-Artex compound. Yan ay bagamat sinasabi ring baka sa eskwelahan daw nakuha ng bata ang dengue.
na-check ko siya, sabi ko, okay siya, bit masama pakiramdam mo. Sabi niya, to, para akong nilalagnat, sabi masakit daw yung ano niya. Nung nabilihan naman po, nawala. Tapos sa tuwing hapon, bumabalik ko ano niya. Nadaan sa gamutan ang dengue ng kanyang pamangkin na ngayoy magaling na. Nagsilbing aral naman daw ito sa kanila para laging panatilihing malinis ang kanilang compound. Kasi di ba po ang dengue nakukuha rin sa ano yan, sa malinis na tubig na na-stock. Kaya ang ginagawa namin dito, tinatapon yung mga yung lalo na yung tubig ulan. Sa ganitong paraan, naiiwasan din daw nila ang pagkakaroon ng iba pang sakit. Tulad ng leptospirosis, sa baga. Siyempre, kung makasingot sila ng na galing sa baha, maaaring yun ang ikano kung medyo mahinang immune system mo. Sinuri na noon ng Department of Environmental Engineering ng University of the Philippines ang tubig baha sa Artex compound. Dito nakita ang mataas na level ng bakterya na maiuugnay sa dumi ng tao at hayop. Ayon sa isang eksperto, karaniwan ito sa mga bahaing lugar. So usually ang common dyan yung mga E. coli. So yun yung mga nakukuha sa dumi ng tao. So pag nahalo yun, so maaaring ma-ingest nila yun. Karaniwan nakukuhang sakit ang mga waterborne illnesses, dengue, leptospirosis at influenza-like illnesses. So usually for waterborne diseases, yung common symptom dyan is yung mga pagtatae, so naglalagnat, so mabigat yung pakiramdam ng katawan, so pananakit ng ulo, tapos minsan wala silang ganang kumain at nagsusuka ang mga pasyente. Mahalagang maagapan ang mga waterborne illnesses dahil posible itong ikamatay kapag lumala. Kung hindi pa makapagpakonsulta sa doktor, mayroong gamot na po pwedeng bilhin over the counter gaya ng ORS. So it's part of yung parang first aid natin. So kapag nagtatay ang isang pasyente, readily available yun over the counter, pwede nilang gamitin sa bahay, pwedeng sila magtimpla mismo. Para naman maiwasan ang mga waterborne illnesses sa mga bahaing lugar, payo ng doktor, magsuot ng bota bilang proteksyon sa paa. Tiyaking malinis ang lalagyan ng inuming tubig, pakuluan ng tubig bago inumin at palaging maghugas ng kamay. Sa ating pagbabalik, bakit nga ba hindi maiwan-iwan ng mga residente ang Artex compound dito sa Malabon sa kabila ng hirap at mga posibleng makuhang sakit? Tutok lang dito sa Doctor Next Door. Sa nakalipas na 2 dekada, ganito nakalubog ang mga bahay rito sa Artex compound sa Malabon. Ibang-iba sa lagay nito noong dekada 80. Si Nanay Belenda, tandang-tanda pa ang itsura noon ng lugar. 81 po, ang lugar to ng Artex compound ay hindi binabaha. Ito pong lugar na yan, pabahay ng mga manggagawa dito ng 3,000, almost 3,000 workers. Meron siyang basketball court, maluwang. Pag Sabado, kaya Linggo, merong palaro ang kumpanya. Merong interdepartment volleyball liga. Na ang pabrika namin noon ay gumagawa ng tela from raw materials na sinulid, cotton, sinulid hanggang maging tela. Pero nagbago raw ang lahat noong 1984 nang hindi sila pinasahod ng maayos ng kumpanya. Ang sahod ng mga manggagawa noon ay 8 pesos and 25 centavos. Yun lang po yung sahod. Per day, 8 hours. So nagkaisa yung manggagawa na magwelga. Kasi noong time na yun, pinasa na yung batas ng dapat ang sasahod, ang isang manggagawa ay sasahod ng wage order number 5 na yun. So 53 pesos. So nagwelga kami. After ng July 9, 1984, naganap yung Artex Massacre, Doc. Ano na ba yung massacre? Binira kami sa welga, madugo. Yung mga sugatan kami mga kasama, marami kami nasa orthopedic. Orthopedic yung iba nakakulong. Bugbog talaga, as in binugbog. Ako, ang ulo ko butas to eh. Matapos ang madugong welga,
Pinagbigyan ng kumpanya ang hiling na taas sahod ng mga empleyado pero hindi pa rin daw ito sapat kaya hanggang ngayon patuloy nila itong inilalaban. Tapos yung mga anak-anak namin, sabi na nga, tigilan nyo na yan, ma, kasi matatanda na kayo. Di ba? Tama na, magpahinga na. Hindi namin mabitawan kasi gusto namin may end. Hindi nilalaban kaming 8.5 hectares para doon sa back pay o back wages ng mga manggagawa. So pwede na siguro yung maging back pay ng manggagawa para maging amin to pareho. Sa ngayon, patuloy ang pagkalap nila ng mga panambak para kahit papaano ay lumawak ang bahagi na may lupa para mabawasan na rin daw ang mga lamok. Plano rin nilang maglagay ng tulay. Hiling din nila sa lokal na pamahalaan matulungan sila na gawing legal ang linya ng kuryente. Pero hindi pa rin daw maikakaila na malaki pa rin ang kakulangan nila sa pagtugon sa kalusugan ng mga residente. Kita mo ngayon, lalo ngayon, dengue. Lalo akong kinakabahan ako sa dengue. Kasi parang ngayon ang dengue, baha to, oh. Diba? Tapos minsan, baka may galis-galis. Pinakita ko ito isang miyembro namin, marang may galis-galis sa tubig. Sabi ko, nasa tubig kuha yan. Hindi mo kasi ulam pag mahulog ka dyan. Makainom ka ng tubig baha. Patay na. Sakit na. Yun nga lamang, limitado pa rin daw ang magagawa ng samahan para sa kalusugan ng komunidad. Kasi una, lack of finances. Diba? Kalawa, wala naman kami skills para mag-ayos dyan. Iayos yung mga bata dyan kung may problema dyan. Although kapag halimbawa may lagnat, dalhin namin center. Pero sabihin mo yung pagyatang pagtugon, kasi pag sabi mo pa doktor mo yan, kailangan mo ng finance. Walang pondo ang samahan. Wala kami niyan, Dok. Sa kabila ng sitwasyon, wala raw planong umalis dito sina Nanay Cora, Claire at June. Di ba kayo nahihirapan sa sitwasyon nyo dito? Nasanay na po. Nung una, parang hirap. Wala ba kayong balak umalis sa lugar na to? Wala na siguro po dahil kung lalabas naman kami, mangungupaan, ang mahal ng upa. Gayon din si Nanay Loida dahil may laban pa raw silang tatapusin. May labor issues pa kami. Kaya dito kahit papano, kumikita kami. Kahit na pangtawid man lang. Sa kasakali ho na magkakaroon ng programa ng gobyerno na ilipat kayo, papayag ba kayo? Halimbawa, may trabaho din naman nag-aantay. Papayag ba kayo? Oo, kung halimbawa may trabahong nag-aantay, okay. Pero siyempre dito nga may yung sinabi ko nga may labor issues pa kami rito, hindi pa kasi kami binabayaran. Kaya dito lang muna. Hindi maiiwasan ang panganib ng kontaminadong tubig sa mga lugar na bahain tulad na lamang ng Artex compound dito sa Malabon. Magdesisyon man ang mga residente rito na umalis o di naman kaya ay manatili sa kanilang mga bahay na nakalubog dito, mananatili pa rin kailangan nila ng suporta para sa kanilang kalusugan. Hanggang sa muli, ako po si Dr. Dex Macalintal, ang inyong kaagapay sa kalusugan at ito ang Dr. Next Door.